Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol kay Haring Solomon, ang taong pinakamayaman sa buong daigdig mula noon hanggang ngayon. Nasaan nga ba ang kayamanang itinago ni King Solomon? Atin alamin dito sa bidyong ito, courtesy by PMC Pinoy Mystery Channel. Taon-taon, maraming mga negosyante, mga ngalakal at mga hari sa Arabia na nag-aabot ng ginto sa matalinhagang hari. Nagpagawa ito ng napakaraming mga bagay na yari sa ginto, kasama ang templo sa pagsamba kung saan ang mga materyales ay tinubog sa ginto. 200 mga panangga at 3 na raang maliliit na kalasag, pare-parehong hinulma sa ginto. Grabe talaga si King Solomon. Pang 34 na henerasyon galing kay Adan, kaya malapit pa ito na tao sa Diyos. Kaya pwede pa nilang kausapin ang Diyos sa panahon na ito kasi ang Diyos ay kanilang bloodline, nasa dugo nila. Kasi nga ay pang 35 na henerasyon si King Solomon at ang kanyang ama King David pang 34 na henerasyon galing kay Adan. Kay Adam or Adan. Okay, at dito binanggit na 200 kalasag or shield ay gawa sa ginto. Nako, kung kalasag malaki yan yung shield, siguro nasa 20 kilograms ang bawat kalasag nagawa sa ginto, or mahigit pa dyan, baka 30 kilograms. At lahat ng bagay daw sa templo na mahawakan mo ay karamihan o hindi man lahat ay yari sa ginto. Kaya napakaraming ginto talaga. Hanggang sa ngayon daw, sabi ng mga eksperto, kung buhay lang si King Solomon, wala pa ring tatalo sa laki ng yaman niya. Kahit na buong Amerika kontra King Solomon, marami pa rin ang ginto ni King Solomon. Atin ipagpatuloy ang video ng PMC. 12 estatwa ng agila, isang malaking trono at halos lahat ng gamit sa pagkain at mga iniinuman sa kaharian ay gawa din sa ginto. Grabe. Tinatayang 500 toneladang ginto na nagkakahalaga ng sobra sa 2 trilyong dolyares ang nakamkam ni Haring Solomon. Subalit may mga naghihinala sa kakaibang kwento dahil daw sa sobrang dami ng gintong nabanggit. Imposible nga ba ito? Kung hindi ka naniniwala sa salaysay ng Biblia, siguro naman maniniwala ka kung ang kasaysayan mismo ang maglalahad ng mga patunay. Mapapagalaman na ang sandamukal na ginto ni Solomon ay karaniwan sa mga sinaunang kaharian. Ayon sa Gold, na noong 546 BC, nagdala sa lupain ng Lydia ang mga taga-Persia ng ginto mula sa Ehipto. Ayon sa ulat, taon-taon nakakakuha ang Persia ng mga 18 toneladang ginto mula sa Ehipto. Sabi naman ng Historia Mag, nung sinugod ng mga Romano ang Transylvania, mga taong 105 AD, mayroong mga 250 toneladang ginto ang nasa kaharian ni Decebalus. Ayon sa ibang ulat, nung sinakop ng mga Macedonians ang kaharian ng Persia, mga 3rd century BC, natagpuan ang mga 1,000 toneladang ginto sa kapital ng bansa. Grabe ang dami-daming ginto. Pero sa tingin ko, kahit itotal pa natin lahat ng mga ginto na binanggit ni PMC and then ibigay natin kay King Solomon, hindi pa rin yan naabot ng 100. Hindi pa rin yan naabot ng 1 million tons. Yung binanggit ni Karen Hodis, million tons of gold ang itong pinagsamang Yamashita at Taliano golds. Kaya pwedeng itong Legend of Taliano and Yamashita Treasures na pinagsama-sama na yan, kung saan ang Apo Lakay daw ang nangasiwa as Father Diaz, ay na ito, medyo magulo-gulo na naghalo na ang balat sa tinalupan. Si FM Apo Lakay ang nagiging tagapangasiwa ng ng ginto na yan. Kaya siguro sa tingin ko nawawala ang King Solomon's Gold dahil yan ay napunta sa Vatican at ang kwentong hiniram ng Vatican
sa Talyano ang 640,000 gold, baka naman sa Batikan talaga yan ang gold at galing kay King Solomon. At baka ano lang, gawa-gawa lang tong kwentong galing sa Talyano. Kung galing kay King Solomon yan, dahil ang Vatican ay isang religious city naman yan, pwedeng doon ibinigay ni King Solomon ang mga gintong yan sa Vatican. Kaya napakalaki ng ginto ng Vatican na sabi ay ibinalik daw sa Talyano. At ang nangasiwa na attorney ay si Apulacay, kaya nahatian ng 390 tons of gold bars ang Apulacay. Grabe naman mga kwentong ito, no? Pero ang mga gintong yan ay kinuha talaga yan ni King Solomon. Karamihan yan sa lugar na tinatawag niya na Ophir. Okay, yung Ophir na lugar, naroon ang napakalaking mina at doon ang napakaraming ginto. Which is, swerte tayo kasi ngayon, ang binabanggit na Ophir ng mga scholars ay ang Pilipinas. Paano nangyari? Balikan natin si PMC. Taong 1000 BCE, sa bansang Ehipto, nakatala ang inalay ng haring si Osorkon na halos 400 toneladang ginto sa mga Diyos-Diyosan ng kaharian. Mga patunay na ang nabanggit na kayamanan ng hari ng Israel ay hindi imposible. Napakagaling talaga nitong si PMC mag-narrate, mga katiats. Well, hindi talaga imposible yan. Dahil noong unang panahon, ang ginto ay parang napakarami talagang ginto noong unang panahon. Kasi hindi pa siya ganong kamahalan tulad ng sa panahon ngayon. New York Times, ilang taon na ang nakararaan, natagpuan na raw ang minahan ng ginto ni Solomon sa bansang Saudi Arabia. Ang lugar ng Manda Dakhahab o tinatawag na Cradle of Gold sa pagitan ng Mecca at Medina ay pinagtutuunan ng pansin ng mga geologists mula sa Saudi at Amerika. Ayon sa isang mining engineer, sa laki daw ng minahan, pwede raw na ito ang pinagmulan ng mga ginto ni Solomon. Batay naman sa Observer, ilang taon lang ang nakalipas, nahukay ng mga archaeologists mula sa Universidad ng Tel Aviv ang isang napakalaking minahan sa Tinma Valley ng Israel. Nahukay sa lugar ang mga artifacts, mga nasirang gusali at mga batong haligi. Pero hindi pa rin ito yung nabanggit sa Biblia na nagbiyahe ng nasa 4 years. 4 years ang biyahe ni King Solomon bago siya makarating sa kanyang mina. At sumasakay din siya ng barko na gawa sa kahoy. Ang sabi ay Phoenician ship, gawa sa Phoenicia. Kaya hindi diyan sa Israel, hindi rin sa Saudi Arabia ang totoong Solomon's Mine, ang lugar ng Ophir. Kasi ang biyahe niya ay 4 na taon. So malayong malayo talaga yan. At ang turo sa Biblia, ang lugar ng Ophir ay far, far east. Sa malayong silangan at hindi gitnang silangan. Kaya nga, yan ngayon ang konklusyon ng mga Bible scholars sa labas ng bansa at pati na rin dito of course sa atin, na dahil sa binanggit na Far East ay hindi Middle East, hindi siya Saudi Arabia, hindi rin Israel ang mga mina, hindi rin Africa. Kasi Far East, at ang tinuturo ng Far East ay itong lugar dito, mga archipelago, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam, kasama na rin yan. At kasama ang kunting parte ng China. Yan ang Far East. Yan ang tinuturo ng Biblia. Kaya swak na swak ang Pilipinas. Kasi sabi nga nila Magellan, ni Marco Polo, ni Columbus, na nasa tapat mismo ng China sa pulong-pulong isla na tapat ng China ay nariyan ang gintong isla, ginintuang isla na tinatawag na Ophir. Ang sabi sa History.com, na patuloy pa rin hanggang ngayon ang paghahanap sa nawawalang minahan ng ginto ni Haring Solomon. Ayan. Ngunit sa kasawiang palad, marami ang nabigo
at tuluyan ang nawala ng pag-asa na mahanap muli ang tone-toneladang ginto. Hindi talaga mahanap na yan kasi tinatago na yan ng Diyos. Kasi ang mga ginto na yon, ayon sa Biblia, sa nabasa ko, ay inalay ni King Solomon sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay hindi natin yan alam kung pwedeng physical na kukunin yan ng Panginoon noon. Yung Panginoon na God the Father na mabangis, pumapatay ng maraming tao na ayaw niya, katulad ng the flood of Noah, maraming namatay doon. Katulad ng Sodom and Gomorrah, marami rin ang namatay. Violente ang itong God the Father natin. Kapag gusto niyang lipulin ang mga tao na hindi sumusunod sa kanya, lilipulin niya. Yun ang nasa Old Testament. Kaya siguro sa palagay ko, katulad ng Atlantis City, ay lumubog ito. Lumubog ang the mind of King Solomon para hindi na makikita pa. At dahil sa sinabi ni Marco Polo, 12th century AD, na nasa tapat lang ng China sa mga pulo-pulo. Kaya sa palagay ko ay yung groups of island yan sa Scarborough Shoal, Spratlys, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, yung mga pulong-pulong isla dyan, baka yan ang lumubog. Kasi lumubog na yan na mine sa Far East na tinatawag na Ophir ni King Solomon. Wow, napakaganda. Pilipinas, panalo tayo nito. Atin tapusin ang bidyong ito ni PMC sa panonood. Subalit kamot hindi matagpuan ang ginto ni Solomon, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang kwento. May isang dahilan na nakakaligtaan ng mga eksperto kung bakit hindi nila ito matagpuan. Marahil magugulat ka kung maririnig mo na nakasaad sa Biblia ang kinahantungan ng kayamanan. Kung iisipin, dahil kung sa Biblia nagmula ang kasaysayan ng ginto, hindi ba walang duda na doon din mababasa kung ano ang nangyari sa mga ito? Tama, kung saan ka nanggaling, doon ka babalik. Kaya kung sa Biblia sinasabi, ang gintong yan, ang nituluyan ng gintong yan ni King Solomon, sa Biblia din natin yan mahanap ang kasagutan. At ang kasagutan sa Biblia, ang mina ni King Solomon ay ang Land of Ophir. Ang Land of Ophir sa ngayon mismo ang ating bansang Pilipinas. Wow naman. Ganda pakinggan, no, mga katiyats. So hanggang dito lang ako magpaalam na. Maraming salamat. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel, subscribe nyo na ito para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Paalam, God bless.